Ang aking pirma, na binigay ko ng buong tiwala, ang naging susi sa kanilang pagtataksil. 50 milyong piso, ang pinaghirapan ko sa buong buhay, ay balak nilang agawin. Akala nila, ang aking matandang isip ay madaling malinlang. Sa bawat stroke ng panulat, hindi ko alam na pumipirma ako sa sarili kong kapahamakan, at sa kanilang kasakiman. Ngunit ang bawat pahina ng diwasyat na yon, ang nagbigay sa akin ng liwanag. Hindi ito ang katapusan. Dito nagsimula ang aking tunay na paglaban. Bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna, baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Ako si Mang Tonyo de Leon. 78 taong gulang na. Akala ko noon, sapat na ang mapalaki ko lang ang aking mga anak, ayos na ang buhay ko. Ngunit dumating ang isang araw, nalaman ko, may mga bagay na, hindi sapat na ibigay mo lang, para bumalik sa'yo. Matapos pumanaw ang aking asawang si Aling Nena, ang buhay ko ay naging payapa ngunit malungkot. Araw-araw, hinahanap ng aking mga mata ang anino niya sa bawat sulok ng aming bahay, at ang bawat umaga ay tila mas mabigat kaysa dati. Ngunit noong ika-15 ng Hulyo, 2023, isang araw ng Sabado, sa isang perpektong tag-init sa dalampasigan ng Cebu City, tila nagliwanag muli ang aking mundo. Iyon ay dahil kasama ko ang aking 3 anak, si Joel, si Karen, at si Michelle, sa isang bihira ngunit napakasayang lakad. 2 taon na rin nang mamatay si Aling Nena noong Setyembre, 2021, at mula noon, ang aming relasyon bilang pamilya ay naging malayo. Kaya't nang ipilit nilang magsama-sama kami sa araw na yon, may bahagi sa aking puso ang umasa, ang sumaya. Naramdaman ko ang kakaibang init sa aking kalooban, isang bahagi na matagal nang nawala, na ngayon ay tila ibinalik ng kanilang bigla ang atensyon. Kaswal ang kanilang pag-uusap tungkol sa kanilang buhay, sa kanilang mga trabaho. Sa unang pagkakataon matagal na panahon, naramdaman kong bahagi ako ng isang bagay, bahagi ng isang pamilya. Nakaupo kami noon sa ilalim ng isang asul na payong, malapit sa isang maliit na kainan. Kalmado ang dagat, lumilipad ang mga gansa, at pinagmamasdan ko ang mga pamilyang nagtatamasa ng araw. Subalit, sa gitna ng lahat ng ito, eksaktong alas 2:47 ng hapon, biglang nagring ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero. Hindi ko ugaling sumagot sa mga tawag na hindi ko kilala, ngunit may kung anong nagtulak sa akin na tingnan ang mensaheng dumating. Umalis ka ng tahimik. Huwag magsabi sa mga anak mo. Ang buhay mo ay nasa panganib. Sa pagbasa ko ng mga salitang iyon, naramdaman ko ang paglamig ng aking buong katawan, isang ginaw na hindi galing sa simoy ng hangin. Sino ang magpapadala sa akin ng ganito? At bakit niya kailangang banggitin ang aking mga anak? Tiningnan ko si Joel, si Karen, at si Michelle, na nagpapatuloy sa kanilang usapan na tila walang nangyari. Ngunit ngayon, ang kanilang mga tawa ay tila kakaiba na sa aking pandinig, halos sa pilitan. Muling nag-vibrate ang aking telepono. Isa pang mensahe mula sa parehong numero. Kailangan mo akong pagkatiwalaan. Nasa parking lot ako. Red na quotes. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng malakas. Sa buong buhay ko, ako ay isang maingat na tao. Ngunit natuto din akong magtiwala sa aking pakiramdam. At ang aking pakiramdam ay sumisigaw na mayroong matinding mali. Medyo nahihilo ako, pagsisinungaling ko, dahan-dahang tumayo mula sa aking upuan. Sa tingin ko, masyadong mainit. Maglalakad lang ako sandali para lumamig. Agad na tumayo si Joel. Gusto mo bang samahan kita, Papa? Hindi, sagot ko na may ngiti na sana'y mukhang natural. Kailangan ko lang maglakad. Babalik ako agad. Tiningnan ako ni Karen na may tunay na pag-aalala sa tingin ko. Mag-ingat ka, Papa. Huwag kang lumayo. Lumakad ako patungo sa parking lot, pilit na ginagawang kaswal ang aking mga hakbang, ngunit ang aking isip ay tumatakbo ng 1,000 milya kada oras. Sino ang nakakaalam na naroon ako? Sino ang nakakakilala sa aking mga anak para magpadala sa akin ng ganoong tiyak na babala? Ang araw sa tabing dagat noon ay parang nagpapahinga lamang, ngunit sa kalooban ko, may kung anong dilim na nagsisimulang gumapang. Ang sandaling iyon sa dalampasigan, ang mga mensaheng iyon, ay tila isang matalim na balisong na nagbukas muli ng mga sugat sa aking nakaraan. Bago pa man dumating ang mga kakaibang mensahe, ang aking buhay ay nababalot ng isang malalim na kalungkutan. Naaalala ko pa, noong ika-23 ng Setyembre, 2021, ang araw na pumanaw ang aking mahal na si Aling Nena.
52 taon kaming magkasama, at 6 na buwan niyang nilabanan ang matinding sakit na kanser sa lapay. Ang pagkawala niya ay tila isang malaking bahagi ng aking kaluluwa ang kinuha. Ang aming bahay sa Manila ay naging malungkot, tahimik, puno ng mga alaala na halos sumakal sa akin. Si Aling Nena ang aking angkla, ang dahilan ko para bumangon sa bawat umaga. Kung wala siya, nalubog ako sa isang matinding depresyon na halos kumain sa akin ng buo. Sa mga panahong iyon ng matinding pagsubok, natagpuan ko ang aking kanlungan sa simbahan ni San Jose. Si Padre Jose de la Cruz, isang matalinong pari na nasa edad 65, ang bumalot sa akin ng kanyang pag-unawa at pasensya. Nagsimula akong dumalo sa misa tuwing linggo, pagkatapos ay sa mga serbisyo tuwing linggo, at sa huli ay naging pang-araw-araw na parokyano. Sabi ni Padre Jose sa akin, Mang Tonyo, ang sakit na nararamdaman mo ay ang kabilang panig ng pagmamahal na ibinahagi mo kay Aling Nena. Huwag kang tumakas dito. Tanggapin mo ito bilang bahagi ng iyong walang hanggang koneksyon sa kanya. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng kapanatagan, at unti-unti kong natagpuan ang kapayapaan sa panalangin, sa pagninilay-nilay, sa pakiramdam na bahagi ako ng isang bagay na mas malaki kaysa sa aking sariling pagdurusa. Nagbigay ng istruktura sa aking buhay ang simbahan nang wala itong layunin, at komunidad ng banta ng kalungkutan ang sumira sa akin. Sa panahong ito ng muling pagbangon ng aking espiritual na buhay, mas madalas na dumalaw ang aking mga anak. Sa una, natuwa ako, iniisip na sa wakas ay nabuo namin ang ugnayan ng pamilya na laging hinahangad ni Aling Nena. Si Joel ay dumarating tuwing Martes ng hapon, si Karen tuwing Huwebes, at si Michelle tuwing Sabado. Ito ay tila isang perpektong gawain ng suporta ng pamilya. Ngunit ngayon, sa paggunita ko sa mga pagdalaw na iyon na may bagong pananaw, napansin ko ang mga nakakabahala na pattern. Laging tinatanong nila ang tungkol sa aking kalusugan ng napakapartikular, umiinom ba ako ng gamot, nahihirapan ba akong tandaan ang mga bagay. Isinasaalang-alang ko ba ang pagtatatag ng isang legal na kapangyarihan para sa mga medical na emergency? Ang mga tanong tungkol sa pera ay tuloy-tuloy, ngunit itinatago sa likod ng pag-aalala. Papa, naisip mo na bang pagsamahin ang iyong ipon sa isang account upang pasimplehin ang pamamahala? Hindi ba mas maginhawa kung may online access ka sa iyong pondo? Na-update mo na ba ang iyong testamento matapos pumanaw si Mama? Si Joel ay partikular na mapilit tungkol sa huling puntong ito. Noong Enero 2022, 4 na buwan matapos ang libing, pinilit niya akong bisitahin ang abogado para sa pag-ingat. Noong panahong iyon, sumang-ayon ako dahil tila ito ay isang makatuwirang mungkahi mula sa isang responsableng anak. Naaalala ko ng malinaw ang pagbisitang iyon sa abogado. Sinamahan ako ni Joel at nanatili siya sa buong konsultasyon. Ang abogado Fernandez ay naghanda ng ilang dokumento na, ayon kay Joel, ay magpapabago sa aking mga kalooban sa testamento at magpoprotekta sa aking ari-arian. Pinirmahan ko ang lahat ng may tiwala, naniniwalang sinisigurado ko ang kinabukasan ng aking mga anak. Ngunit ngayon, tinatanong ko ang aking sarili kung anong karagdagang dokumento ang maaaring naisama sa mga papel na iyon. Maaaring napirmahan ko ang mga legal na kapangyarihan nang hindi ko namamalayan, mga otorisasyon sa bangko na nakatago sa pagitan ng lehitimong testamento. Si Karen naman ay gumamit ng ibang estratehiya, ngunit parehong epektibo. Ipinakita niya ang sarili bilang opisyal na tagapamahala ng pamilya, nag-aalok na hawakan ang aking mga buwanang bayarin at burokratikong transaksyon. Papa, hayaan mo akong tulungan ka sa mga boring na bagay na ito. Mag-focus ka sa iyong emosyonal na paggaling. Unti-unti, kinuha niya ang kontrol sa iba't ibang aspeto ng aking pang-araw-araw na pinansyal. Binabayaran niya ang aking mga utilities, hinahawakan ang mga sulat sa bangko, at sinisigurado ang pag-renew ng mga insurance at subscription. Sa paggunita, nagbigay ito sa kanya ng ganap na akses sa impormasyon tungkol sa aking pinansyal na yaman. Si Michelle naman ang pumili ng pinakadi mahahalata at mapanlinlang na paraan. Nakatuon siya sa aking emosyonal na kalagayan, nagpapakita bilang ang mapag-unawa na anak na pinakamahusay na nakaunawa sa aking sakit. Papa, alam mo na maaari kang magtiwala sa akin sa anumang pag-aalala. Minsan hindi nauunawaan ng mga nakatatandang kapatid, ngunit lagi akong nandito para sa iyo. Kasama sa kanyang mga pagdalaw ang mahahabang pag-uusap tungkol kay Aling Nena, mga pinagsasaluhang alaala, at mga plano upang parangalan ang kanyang pamana. Sa mga malapit na pag-uusap na ito, nakukuha ni Michelle ang impormasyon tungkol sa aking mga intensyon sa pagkakawanggawa,
ang aking mga hangaring magbigay sa simbahan ni San Jose, at ang aking mga plano para sa hinaharap. Ngayon ko nauunawaan na bawat anak ay nagkaroon ng espesyalidad sa loob ng kanilang konspirasyon. Hawak ni Joel ang mga legal at notarized na aspeto. Kontrolado ni Karen ang pang-araw-araw na pamamahala ng pinansyal, at minanipula naman ni Michelle ang aking emosyonal na kalagayan upang panatilihin akong mahina at mapagtiwala. Ang pinakamalaking pagbabago at ang pinakanakakabahala ay naganap sa huling 6 na buwan. Mas madalas silang dumalaw, ngunit mas naging tensyonado rin. Napansin ko ang kanilang mabilisang pagpapalitan ng tingin, ang mga usapang biglang napuputol kapag pumapasok ako sa silid, at isang antas ng stress na hindi ko maintindihan. Noong Hunyo 2023, iminungkahi ni Joel ang mga regular na pagtitipon ng pamilya sa kanyang bahay. Papa, ngayong mas maayos ka na sa emosyon, dapat mas madalas tayong magkasama bilang pamilya. Gusto ni Mama na makita tayong nagkakaisa. Ang mga tanghalian tuwing linggo sa bahay ni Joel ay naging lingguhang kaganapan na inaabangan ko ng may tunay na kagalakan. Sa wakas, tila natagpuan namin ang pagkakaisa ng pamilya na pinangarap ni Aling Nena. Ngunit para sa aking mga anak, ang mga pagtitipong iyon ay may ganap na ibang layunin, ang pag-aaral ng aking mga gawain, pagtatasa sa aking kalagayan ng isip, at paghahanda para sa kanilang huling plano. Sa panahong iyon, nagtanong ako sa sarili kung ako ba ay labis na sensitibo. O kung ang mga senyales na ito ay dala lamang ng aking pagtanda. Ngunit may isang nakakakita ng lahat ng ito. Si Manang Milareyes. Siya ang aming tapat na kasambahay sa bahay ni Joel sa loob ng 8 taon. Kilala ko siya ng husto. Siya ay isang responsableng babae, maingat, at isang nag-iisang ina sa isang batang babae na nagngangalang Clara na 8 taong gulang. Laging ipinapakita niya ang paggalang sa akin, at ako naman, sinigurado kong maayos ang pagtrato sa kanya ni Joel at binibigyan siya ng tamang sahod. Ngayon, sa paggunita ko, naaalala ko ang kanyang mga tingin, ang kanyang tahimik na pagmamasid. Nagsimula siyang mapansin ang pagbabago sa ugali ng 3 magkakapatid at ang aking pagiging malungkutin. Nag-aalala siya ng tahimik, isang uri ng pag-aalala na hindi kayang ilabas sa salita. Si Manang Mila, siya ang tanging tao na hindi bahagi ng kanilang lambat ng panlilinlang, at siya ang tanging nakakita ng mga bawat hibla ng lason na unti-unting kumakalat sa aming pamilya. Ang pagtanggi ko noon na makita ang katotohanan ay tila isang malaking pagkakamali. Isang pagtataksil sa aking sarili, dahil sa bulag kong pag-asa sa aking mga anak. Hindi ko inakala na ang pag-ibig ko sa kanila ay magiging dahilan para ako ay kanilang tuluyang lokohin. Sa puntong ito ng kwento, hindi ko pa rin lubos maisip na ang sarili kong mga anak ay may ganitong kakayahang gawin sa akin. Paano kaya kayo, mga kaibigan? Nakaranas na ba kayo ng ganitong uri ng pagbabago sa pamilya? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section at huwag kalimutang mag-subscribe para sa susunod na bahagi ng aking kwento. Dumating ang ika-8 ng Hulyo, 2023, isang araw na matagal kong inakala na isa lamang simpleng pagtitipon ng pamilya. Hiniling ng aking mga anak, ni Joel, Karen, at Michelle, na magtanghalian kami sa bahay ni Joel, isang espesyal daw na okasyon. Naramdaman ko ang kakaibang kagalakan, isang pamilyar ngunit bihira ng init sa aking dibdib. Iniisip na sa wakas ay nagkakasama-sama na kami tulad ng dati. Masarap ang kanilang inihandang pagkain, at masarap din ang kanilang inialok na espesyal na alak, sabi nila. Ininom ko ang alak, kahit may kakaibang lasa ito, pinilit kong isipin na baka sanay lang ako sa iba. Habang lumalipas ang oras, unti-unti akong nakaramdam ng pagod, ng biglaang pagkahilo, at ng kakaibang pagkalito. Pinilit kong isipin na marahil ay dahil lamang sa init ng panahon, o sa aking edad, o baka nga malakas lang talaga ang alak na yon. Hindi ko pinansin, patuloy akong nakikipag-usap, ngunit ang aking mga salita ay tila bumibigat, at ang aking mga mata ay hirap na sa pag-focus. Nang matapos ang aming tanghalian, dinalhan ako ng aking mga anak ng isang kumpol ng papeles. Papa, ito po ang mga regular na papeles para sa inyong medical insurance, kailangan lang po ng pirma, sabi ni Joel na may ngiti. Si Karen naman ay idinugtong, para lang po ito sa inyong kaligtasan, Papa, alam nyo naman po, sa panahon ngayon. Lubos ang tiwala ko sa kanila noon. Sa kalagayan kong nahihilo at nalilito, hindi ko na masyadong binasa ang mga nakasulat. Pinirmahan ko ang bawat papel, nang hindi lubos na nauunawaan ang bawat linya, bawat salita. Ang aking kamay ay tila may sariling isip, sumusunod sa bawat utos ng aking mga anak. Malabo ang lahat.
Tanda ko pa na mayroong manang Mila noon na tahimik na naglilinis sa kusina. Sa isang sulyap, parang nakita ko siyang pinupunasan ang isang baso, at sa isang tabi ng lababo, tila may maliit na bote na hindi ko pamilyar. Ngunit ang lahat ng iyon ay parang isang panaginip lamang, isang malabong imahe na hindi ko lubos na naiintindihan. Ang pakiramdam ng pagdududa ay hindi pa ganap na nabubuo sa aking isip, tanging ang pagod at pagkalito lamang. Nagkaroon ako ng pakiramdam na may pinirmahan akong malaking halaga, ngunit hindi ko na maalala kung ano yon. Parang may pumipigil sa akin, isang ulap na bumabalot sa aking isip, pinipigilan akong alalahanin ang mga detalye. Sa kabila ng aking pagkalito, ramdam ko ang kakaibang panunubok sa aking kalooban. Ang ngiti ng aking mga anak ay tila mas maliwanag kaysa dati, ngunit may anino ng pagmamadali at pag-aalala sa kanilang mga mata. Kung ano man ang nilalaman ng mga dokumentong iyon, alam kong malaki ang epekto nito, ngunit sa oras na yon, ang aking isip ay tila nakakadena. Hindi ko alam, hindi ko pa nauunawaan, na ang mga papel na pinirmahan ko ay hindi lamang simpleng papeles ng seguro. Sila ay mga papel na naglipat ng lahat ng aking pinaghirapan, ang lahat ng aking ipon, ang 50 milyong piso ko. Ang mga papel na nagbigay ng ganap na kapangyarihan kay Joel sa aking mga ari-arian, at ang peking diwasyat na nag-alis ng aking mga donasyon para sa simbahan ni San Jose. Ang lahat ng ito ay ginawa nila habang ako ay pinainom ng gamot, habang ang aking isip ay hindi malinaw. Ang init sa dalampasigan ay hindi kasing init ng galit na unti-unting sisiklab sa aking puso. Ang lahat ng ito ay bahagi ng kanilang malalim na balak, isang balak na unti-unti kong matutuklasan. Isa itong pagtataksil, isang napakasakit na panlilinlang na hindi ko inakala na magagawa ng sarili kong dugot laman. Isang malaking aral na ang tiwala ay dapat ibinibigay ng buong pag-ingat. Pagkatapos ng tanghalian na yon na nagdulot sa akin ng matinding kalituhan, si Manang Mila, ang aming tapat na kasambahay, ay hindi mapakali. Alam niyang may kakaiba, may hindi tama. Ang nakita niyang maliit na bote at ang pagiging lulugo ko ay nag-iwan ng malalim na pagdududa sa kanyang isip. Hindi niya binaliwala ang kanyang kutob. Naghintay siya ng tamang pagkakataon hanggang sa makatulog ang lahat ng aking mga anak. Nang maging tahimik ang bahay, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid-aralan ni Joel. Doon, sa likod ng mga libro, natuklasan niya ang isang folder na naglalaman ng mga nakakagulat na dokumento. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas habang binubuksan niya ang folder. Nakita niya ang mga resibo ng kanilang marangyang pamumuhay, isang Toyota Fortuner na nagkakahalaga ng 5 milyong piso para kay Joel, mamahaling alahas na 2.5 milyong piso para kay Karen, at isang apartment sa baybay na 9 milyong piso para kay Michelle. Hindi ito kayang bayaran ng kanilang regular na kita. Ngunit ang pinakakakilakilabot ay ang mga kontrata ng utang mula sa mga iligal na nagpapautang. Ang mga tuntunin ay brutal, 10 hanggang 15% interes kada buwan, personal na garantiya na may kasamang banta ng pisikal na pananakit, at imposibleng mga deadline ng pagbabayad. Ang kabuang utang ay umabot sa 20 milyong piso kay Mang Badong, ang balisong, at sa kanyang grupo, na may deadline sa loob ng 5 araw, sa ika-20 ng Hulyo, 2023. Sa bawat dokumentong nakita niya, lalong tumibay ang kanyang hinala, na ngayon ay nagiging isang nakapangingilabot na katotohanan. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Natagpuan niya sa telepono ni Joel ang isang recording ng tawag. Isang pag-uusap ni Joel at Mang Badong. Narinig niya ang kanilang desperasyon at ang kanilang iplano ri. Ang paggawa ng aksidente sa akin sa bahay, isang pagkahulog sa hagdan, isang biglaang atake sa puso habang ako ay natutulog upang mapabilis ang pagkuha nila ng aking mana. Narinig din ni Manang Mila ang mga detalye, si Karen ang nag-aaral tungkol sa mga gamot na maaaring gayahin ang mga sintomas ng atake sa puso, at si Michelle ang nakikipag-ugnayan sa isang punerarya para sa mabilis na pagpapalibing upang maiwasan ang anumang pagsusuri. Sa sandaling iyon, ang kanyang mundo ay gumuho. Ang takot para sa akin, at para sa kanyang sarili at sa kanyang anak na si Clara, ay bumalot sa kanya. Ngunit ang kanyang utang na loob sa akin, ang aking kabutihan sa kanya, ang nagtulak sa kanya na kumilos. Hindi siya maaaring manatiling tahimik. Kinunan niya ng litrato ang lahat ng dokumento at ni-record ang mga tawag. Walang pag-aalinlangan, agad siyang tumawag sa pulisya, kay Inspector Rafael Santos, at isinalaysay ang lahat. Pinayuhan siya ni Inspector Santos na babalaan ako ng tahimik sa dalampasigan kinabukasan,
isang babala na magbabago sa takbo ng aking buhay. Hindi na ako muling matutulog ng payapa, ang mga panlilinlang na ito ay nagising sa akin sa isang nakakapanindig balahibong katotohanan. Ang aking puso noon ay tila pinipiga, halo-halong takot at matinding pait. Ngunit sa sandaling iyon, ang mga salita ni Manang Mila ang nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Hindi ako nag-alinlangan, sinabi ko sa kanya, Manang Mila, tayo na. Sa pulisya tayo didiretsyo. Ang aking mga hakbang ay hindi na mabagal, kahit ramdam ko pa ang pagod ng buong araw. Ang aking isip, sa wakas, ay nagkaroon ng malinaw na direksyon na ituro ang katarungan. Pagdating namin sa istasyon ng pulisya sa Cebu City, sinalubong kami ni Inspector Rafael Santos, isang lalaki na may matatalim na mata ngunit may malinaw na otoridad. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, mula sa pagpanaw ni Aling Nena, ang aking asawa, hanggang sa pagpapanggap ng aking mga anak, at ang nakakagimbal na pagtuklas ni Manang Mila. Sa bawat salitang lumalabas sa aking bibig, parang tinutusok ng matulis na karayom ang aking puso. Ipinaliwanag sa akin ni Inspector Santos ang bigat ng sitwasyon, lalo na dahil sangkot si Mang Badong, ang balisong, at ang kanyang samahan. Sinabi niya na kailangan akong sumailalim sa pagsusuri ng dugo at buhok para matukoy kung mayroon pa ring bakas ng bromazepam at cetrolum sa aking sistema. Lumabas ang resulta ng paunang pagsusuri kinabukasan, at kinumpirma nito ang kanilang mga hinala. May natagpo ang bakas ng gamot sa aking katawan. Sa paglabas ng katotohanan iyon, naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo, isang matinding sakit na nagpakita na ang lahat ay totoo. Hindi pa naginip. Habang kinumpirma ang katotohanan ako ay pinainom ng gamot, lalong tumibay ang aking desisyon na hindi na ako magpapabulag. Inilahad sa akin ni Inspector Santos ang kanilang plano. Maglalagay sila ng mga device na pang-record, mga nakatagong kamera sa bahay ni Joel, at kailangan kong bumalik doon upang makuha ang direktang pag-amin ng aking mga anak. Naramdaman ko ang muling pagtaas ng aking takot, ang isiping babalik ako sa pugad ng mga taong nagtaksil sa akin ay nakapanginig ng laman. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Hindi na ako ang dating Mang Tonyo. Sinabi sa akin ni Manang Mila na sasamahan niya ako at hindi niya ako iiwan. Ang kanyang katatagan ay nagbigay sa akin ng higit pang lakas. Tiniyak din sa akin ni Inspector Santos ang aking kaligtasan, may maliliit na mikropono, kamera sa aking salamin, ear tracker, at isang emergency button na magpaparamdam agad sa mga otoridad. Sa loob ng ilang oras, ang aking desisyon ay naging matibay, hindi lamang para sa aking sarili, kundi para na rin sa katarungan, upang pigilan ang kanilang kasamaan. Habang kami ay nagpaplano, natuklasan namin na nagawa ng hanapin ng pulisya ang mga bahay ng aking mga anak at nakakita sila ng mga karagdagang ebidensya tulad ng mga cellphone na may komunikasyon sa mga nagpapautang, at isang bot ng cetrolum sa ref ni Joel na may label na gamot para kay Papa. Ang kanilang planong ililigtas ako sa gulo ay ang magpapanggap ako na masama ang pakiramdam sa tabing dagat at nagkataon lang na nakita ako ni Manang Mila at inuwi sa bahay ni Joel. Hindi ko inakala na ang aking mga anak na minahal ko ng buong puso ay aabot sa ganoong kalupitan. Dumating ang oras. Eksaktong alas 8 ng gabi, huminto ang sasakyan ni Manang Mila sa tapat ng bahay ni Joel. Ang aking puso noon ay tila kabayo na tumatakbo, halos marinig ko ang pagtibok nito sa aking mga tainga. Ang aking salamin, na may nakatagong kamera, ay nakalagay ng maayos, at ang mikropono sa aking damit ay sigurado akong hindi mapapansin. Sa sandaling bumukas ang pinto, sinalubong ako ni Joel na may peking pag-aalala. Papa, buti naman at ayos ka. Nag-alala kami ng husto sa pagkawala mo sa dagat. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ngunit ang yakap na yon ay parang lason sa akin, dahil alam ko na ang tunay niyang intensyon. Sinabi ko sa kanila ang napagkasunduan naming kwento, na nalula ako sa sikat ng araw at nagpa siya akong maglakad, at nagkataon lamang na nakita ako ni Manang Mila. Lumabas din si Karen at Michelle mula sa kusina, na may mukhang nag-aalala rin. Papa, kinabahan kami sa iyo. Malapit na akong tawagan ng ospital para magtanong kung nandoon ka, sabi ni Michelle. Umupo ako sa sofa, pinagmamasdan ang bawat galaw ng aking mga anak, bawat kislap ng kanilang mata. Sumunod si Manang Mila na may dalang saradong bote ng tubig, binuksan niya ito sa harap ko, upang makita kong hindi ito minanipula, at doon ako uminom. Sinimulan ko ang usapan, nagpapanggap na nalilito, sa mga papeles na pinapirmahan nila sa akin noon, at nag-aalala sa aking pinansyal.
Nagkatinginan ang tatlo, isang mabilis na palitan ng tingin na alam kong nakuhanan ng aking nakatagong kamera. Papa, alam mo naman, sa iyong edad, ang paghawak ng mga ganitong kalaking pera ay nakakapagod, sabi ni Joel. Sumang-ayon si Karen, gusto lang namin na hindi ka nagaanong mahirapan, Papa. Sinabi ko, totoo, may mga bagay na talagang mas komplikado na ngayon. At nitong huli, parang nalilito ako sa mga dokumentong pinirmahan ko. May malalaking halaga na parang di ko maalala. Nagpalitan na naman sila ng tingin. Unti-unting lumabas ang katotohanan. Umamin sila tungkol sa kanilang mga utang na 20 milyon kay Mang Badong ang Balisong dahil sa kanilang marangyang pamumuhay. Ang hangganan ay malapit na sa Hulyo 20. Tinanong ko sila kung ano ang kanilang isolusyon. Lumabas ang lahat ng impormasyon, ang kanilang planory. Ang paggawa ng aksidente sa akin sa bahay, isang pagkahulog sa hagdan, isang biglaang atake sa puso habang ako ay natutulog upang mapabilis ang pagkuha nila ng aking mana. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Halos hindi ako makahinga. Ang ngiti ko noon ay pilit. Ang aking puso, sa puntong iyon, ay halos sumabog, ngunit pinigilan ko ang aking sarili, ang aking katawan ay nanigas sa galit. Ngunit may mali. Masyado akong naging kalmado para sa isang ama na nalaman na papatayin siya ng sariling mga anak. Napansin ni Joel ang aking kakaibang reaksyon. Papa, bakit parang masyado kang kalmado? Bakit parang nagsasalita ka na parang pulis o abogado? Habang nagtatalo sila, sinuri niya ang aking damit. May matigas dito, Papa. Parang kakaibang buttons. Sa isang iglap, inagaw niya ang mikropono. Nagre-record ka, sigaw niya. Agad na sinuri ni Karen ang aking salamin. May kamera din ito, si Michelle naman ay sumugod kay Manang Mila. Ikaw. Ikaw ang nag-organisa ng lahat ng ito, sigaw niya. Sa sandaling iyon, bago pa man magkaroon ng anumang gulo, bumukas ng sabay ang mga pinto. Pambansang pulisya. Lahat sa sahig. Sigaw ni Inspector Santos. Pumasok ang mga pulis at ang silid ay napuno ng ingay ng posas. Kung nakikinig pa po kayo hanggang dito, tulungan niyo po ako. Mag-comment po kayo ng isa sa ibaba para malaman kung mayroon pa ring mga kasama ko sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya po ang pinakamalaking inspirasyon para ituloy ko ang huling bahagi. Ang mga sumunod na sandali ay tila isang malabong panaginip, ngunit ang bawat detalye ay matalas na nakaukit sa aking isip. Habang pinipigilan ng mga pulis ang aking mga anak, naririnig ko ang kanilang mga sigaw. Papa, ipinagkanulo mo kami. Kami ang iyong pamilya, bulong ni Joel habang nilalagyan siya ng posas. Pinilit kong pigilan ang aking sarili, ngunit ang aking puso ay dinudurog. Sa kabila ng lahat, sinabi ko sa kanya, sa boses na nagtatago ng matinding sakit, sila'y naging aking mga anak hanggang sa araw na nagpasya kayong patayin ako para sa pera. Hindi ito isang paghihiganti. Ito ay isang katotohanan, isang mapait na aral na kailangan kong matutunan at kailangan din nilang harapin. Kasabay nito, dumating ang balita mula kay Sargento Mendoza, Mang Tonyo, nahuli na rin po namin si Mang Badong ang Balisong at ang kanyang mga kasama sa Tondo, Manila. May nakuha kaming dokumento na nagkukumpirma sa kanilang mga banta sa inyong pamilya. Si Manang Mila, na nakatayo sa isang sulok, ay inalalayan ng isang pulis, tinitiyak ang kanyang kaligtasan. Ang mga sumunod na buwan ay napuno ng proseso ng batas. Ang pagsubok na harapin ang katotohanan ay masakit, ngunit ang pag-asang makamit ang katarungan ang nagbigay sa akin ng lakas. Noong ika-15 ng Agosto, 2023, formal na isinampa ng Fiskala Provincial ng Cebu City ang kaso laban kina Joel, Karen, at Michelle para sa tangkang pagpatay, pakikipagsabuatan sa krimen, at mapanlinlang na pamamahala ng ari-arian. Ang paglilitis ay ginanap sa Audiencia Provincial, isang malaking bulwagan na may mataas na kisem at dingding na gawa sa maitim na kahoy. Dito, kinailangan kong tumayo at tumestigo laban sa aking sariling mga anak, na nakaupo sa silya ng nasasakdal, na may mga tingin puno ng galit at pagsisisi sa sarili, hindi pagsisisi sa kanilang ginawa. Ipinakita ni Piskal Clara de la Fuente, isang kilalang piskal sa Cebu, ang lahat ng ebidensya na hindi maikakaila. Ang mga recording ng kanilang pag-amin, ang mga peking dokumento, ang resulta ng pagsusuri sa aking dugo at buhok, at maging ang mga mensahe sa cellphone nila. Nanginginig ang mga hurado habang pinapakinggan ang pagpaplano ng aking mga anak sa aking kamatayan. Ang testimonya ni Manang Mila ang isa sa pinakamabigat.
Sa loob ng 2 araw, detalyado niyang isinalaysay kung paano niya natuklasan ang lahat, ang kanyang utang na loob sa akin, at kung paano siya nagdesisyong ipagsapalaran ang kanyang buhay para iligtas ako. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ng lahat. Ang pinakamasakit na bahagi ay nang muling iparinig ang recording ng kanilang pag-amin. Ang boses ng aking mga anak na nagpaplano ng aking kamatayan ay isang dagok sa akin, ngunit ito rin ang nagpatibay sa aking paninindigan. Sinubukan ng mga abogado ng depensa na bawasan ang bigat ng mga akusasyon, sinasabing pinilit sila ng mga utang o naapektuhan ang kanilang kaisipan. Ngunit ang mga ebidensya ay napakatibay. Si Joel, si Karen, at si Michelle, isa-isa silang nagsalita. Nagtangka silang manipulahin ang aking damdamin sa korte, binabanggit si Aling Nena at ang ipagmamahal sa pamilya. Ngunit ang aking sagot ay malinaw. Joel, ang mga recording ay nagpapakita na mayroon kayong tiyak na mga petsa, detalyadong pamamaraan, at mga contingency plan upang tanggalin ang ebidensya. Hindi lang iyan mga salita, iyan ay premeditated na krimen. Kay Karen naman, ikaw Karen, at kay Michelle, ang nanay ninyo ay nagturo ng pag-ibig, ngunit nagturo din siya ng katarungan. Hinding-hindi niya papayagan ang pagpatay sa sariling ama. Ang mga patunay pinansyal na ipinakita ay nagpakita ng kanilang marangyang pamumuhay na hindi tugma sa kanilang kita, nagpapatunay na ito ay isang planadong pagkilos, hindi desperasyon. Maging si Mang Badong, ang balisong, ay tumestigo mula sa kulungan, kinumpirma na si Joel ang nagmungkahi ng permanenteng solusyon nang mabigo ang mga unang plano. Sa huling bahagi ng paglilitis, sinabi ni Piskal Clara de la Fuente, ang mga akusado ay hindi nararapat bigyan ng habag sa pagwasak ng ugnayan ng pamilya na kusang loob nilang sinira. Si Mang Tonyo de Leon ay hindi mag-iisa, magiging ligtas siya, protektado mula sa mga nagpakita ng kahandaang patayin siya para sa pera. Ang mga salitang ito ay tumagos sa aking kalooban, nagbigay ng kapayapaan sa gitna ng matinding sakit. Noong ika-18 ng Disyembre, 2023, matapos ang 3 araw ng paglilibot sa mga ebidensya, inilabas ng hurado ang kanilang desisyon. Guilty. Guilty sa lahat ng kaso. Sina Joel, Karen, at Michelle ay nahatulan ng 15 taong pagkakakulong para sa tangkang pagpatay na may kaugnayan sa pamilya, pakikipagsabuatan sa krimen, at mapanlinlang na pamamahala ng ari-arian. Si Mang Badong at ang kanyang mga kasama ay nakatanggap ng mas mabibigat na sentensya, 18 taon para kay Mang Badong, at 12 taon bawat isa para sa kanyang mga kasama. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman ko ang isang halo-halong emosyon, kaluwagan, kalungkutan, at katarungan. Ang aking mga anak ay nakatanggap ng karampatang parusa para sa kanilang mga ginawa, ngunit hindi nito nabawasan ang sakit ng pagkawala ng mga taong minsan ay pinakamahalaga sa aking buhay. Habang papalabas ako ng hukuman sa huling pagkakataon, sumigaw si Joel mula sa silya ng nasasakdal, Ama. Isang araw pagsisisihan mo ito. Kami ang iyong pamilya. Lumingon ako sa kanya sa huling pagkakataon at sumagot, Joel, namatay ang aking pamilya noong gabing nagpasya kayong patayin ako. Ang mga kriminal na papasok sa kulungan ngayon ay nagdala lamang ng pangalan ng aking mga anak. Ang mga salitang iyon ay nagmarka ng isang malalim na pagputol, isang pagtatapos sa isang ugnayang hindi na kailanman mabubuo. Pagpasok ng Enero 2024, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Sa wakas, makakatulog ako ng payapa. Alam kong walang nagbabalak na saktan ako, na ang aking mga desisyon sa pananalapi ay tunay na akin, at na ang mga taong malapit sa akin ay pinahahalagahan ako kung sino ako, hindi sa kung ano ang aking pag-aari. Ang una kong mahalagang desisyon ay ang formal na gawing legal ang aking relasyon kina Manang Mila at Clara. Noong ika-15 ng Pebrero, 2024, kasama ang aking abogado Fernandez, ang parehong abogado na minanipula noon ni Joel. Kinumpleto ko ang mga papeles upang magtatag ng isang pamilyang trust fund na magsisiguro sa kinabukasan ng dalawa. Mang Tonyo, sabi ng abogado habang binabalikan namin ang mga dokumento, kahanga-hanga ang pagbabago mo sa isang traumatikong karanasan tungo sa isang pagkakataon upang bumuo ng tunay na ugnayan ng pamilya. Abogado, sagot ko, pumirma sa mga papeles ng matatag, natutunan ko na ang tunay na pamilya ay hindi sa dugo binubuo, kundi sa katapatan, pagmamahal, at kagustuhang protektahan ang isa't isa. Umiyak si Manang Mila nang ipaliwanag ko ang mga detalye ng trust fund. Nagtatag ako ng isang kumpletong pondo para sa edukasyon ni Clara, na sumasakop mula sa kanyang elementarya hanggang sa pag-aaral sa kolehiyo,
kasama na ang postgraduate kung nais niya. Naglikha din ako ng isang security fund na magsisiguro sa pinansyal na estabilidad ni Manang Mila sa buong buhay niya. Mang Tonyo, napakageneroso naman po nito, bulong niya na may punit na boses dahil sa emosyon. Hindi po namin inaasahan ang kapalit ng paggawa ng tama. Dahil doon, karapat-dapat kayo, sagot ko, niyakap siya na parang anak na hindi ko inakalang muling magkakaroon. Iniligtas ninyo ang aking buhay nang walang hinihintay na kapalit. Ngayon, gusto kong tiyakin na magkaroon kayo ng lahat ng pagkakataong sinayang ng aking biological na mga anak. Ang pagsasama ni Clara sa aking buhay ay naging natural. Ang matalinong batang ito na 9 na taong gulang ay may hindi mauubos na kuryosidad at isang likas na kabutihan na patuloy na nagpapaalala sa akin kung bakit sulit na bumuo ng isang mas magandang kinabukasan. Noong Marso 2024, in-enroll ko siya sa St. Patrick International School, isang prestihiyosong bilingual na institusyon na nag-aalok ng advanced academic programs. Lolo Tonyo, sabi niya, ginagamit ang tawag na kusa niyang pinili. Bakit po sinasabi ng mga kaklase ko na kakaiba na ang lolo ko, ay hindi ko naman talaga lolo? Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking puso. Clara, ang ibang mga lolo ay mapalad na pumili ng kanilang mga apo, at ang ibang mga apo ay mapalad na pumili ng kanilang mga lolo. Pinili natin ang isa't isa. Tuwing hapon, pagkatapos ng kanyang takdang aralin, nagtatag kami ng mga routine na nagpuno ng bagong layunin sa aking buhay. Tuwing Martes at Huwebes, dinadala ko siya sa klase ng piano sa konserbatoryo ng musika. Tuwing Sabado ng umaga, magkasama kaming dumadalo sa klase ng paglangoy sa Club Nautico Cebu. Tuwing Linggo pagkatapos ng misa, bumibisita kami sa mga museo, parke, o naglalakad lamang sa lumang bayan habang kinukwento niya sa akin ang kanyang mga pangarap at ambisyon. Gusto ko pong maging doktor, tulad ng nag-alaga kay mama nang ako ay magkasakit, sabi niya sa akin sa isa sa aming mga lakad tuwing Linggo, pero gusto ko rin po ang musika. Maaari po ba akong maging doktor at pianista ng sabay? Clara, sagot ko habang bumibili kami ng ice cream malapit sa katedral, maaari kang maging kahit ano na pinahihintulutan ng iyong puso at pagsisikap. Ang iyong bagong sitwasyon sa buhay ay magbibigay sa iyo ng mga pagkakataong hindi nakukuha ng maraming bata. Ngunit ang iyong mga desisyon at dedikasyon ang magtatakda kung ano ang gagawin mo sa mga pagkakataong iyon. Ang aking espiritual na relasyon ay lalo ring lumalim sa panahong ito. Si Padre Jose de la Cruz ang aking gabay sa pinakamadilim na sandali matapos pumanaw si Aling Nena, at ngayon ay naging kasama ko sa pagbuo ng isang bagay na positibo at matatag. Mang Tonyo, mungkahi niya sa akin sa isa sa aming mga pag-uusap matapos ang misa noong Abril 2024, pinag-iisipan ko ang iyong sitwasyon. Nakatanggap ka ng ikalawang pagkakataon sa buhay, literal. Naisip mo na ba kung paano mo magagamit ang karanasang ito upang matulungan ang iba na nahaharap sa katulad na sitwasyon? Agad na umalingaw-ngaw ang kanyang mungkahi sa aking isip. Padre Jose, marami akong pinag-isipan tungkol doon. Marahil may iba pang mga nakatatanda na nahaharap sa manipulasyon ng pamilya, paghihiwalay, o pang-aabuso sa ekonomiya nang wala ang mga mapagkukunan o suporta na mayroon ako. Eksakto, dugtong niya. At mayroon kang personal na karanasan at pinansyal na paraan upang gumawa ng tunay na pagbabago. Sa mga sumunod na linggo, binuo namin ang konsepto ng kung ano ang magiging sentro ng suporta para sa mga nakatatanda ni Aling Nena Vizquez. Ang sentro ay ipapangalan sa aking yumaong asawa, nagpaparangal sa kanyang alaala, habang naglilingkod sa komunidad sa paraang lubos niyang aprobahan. Noong Mayo 2024, bumili ako ng isang 3 palapag na gusali sa distrito ng Carmen, malapit sa simbahan, na dating ginagamit bilang sentro ng komunidad. Tumagal ng 4 na buwan ang pagsasaayos, kung saan ako ay nakipagtulungan ng malapit sa mga arkitekto, social worker, at mga eksperto sa gerontology upang lumikha ng isang lugar na parehong functional at welcoming. Kasama sa sentro ang mga opisina para sa libreng legal na payo, mga espasyo para sa psychological therapy, mga silid-aralan para sa mga workshop sa edukasyong pinansyal, at isang silid-aklatan na nakatuon sa mga mapagkukunan para sa mga nakatatanda. Nagtatag din kami ng isang 24 oras na linya ng telepono para sa mga nakatatanda na nahaharap sa mga sitwasyon ng pang-aabuso o manipulasyon ng pamilya. Tinanggap ni Manang Mila ang aking alok na maging administrative director ng sentro. Ang kanyang personal na karanasan sa pagtuklas ng pang-aabuso, kasama ang kanyang intuitive na pag-unawa sa dysfunctional na dinamika ng pamilya,
ay ginawa siyang perpektong tao upang pamunuan ang pang-araw-araw na operasyon. Mang Tonyo, sabi niya sa akin sa unang linggo ng operasyon noong Setyembre 2024, nakatanggap kami ng 17 tawag mula sa mga taong naghihinalang minamanipula sila ng mga kamag-anak. 3 kaso ang tila kasing seryoso ng sayo. 2 kaso ang kinasasangkutan ng mga anak na pinipilit ang kanilang mga magulang na ilipat ang mga ari-arian. At isa naman ay tila isang sitwasyon kung saan ang mga apo ay sistematikong pinapainom ng gamot ang kanilang lolo upang makuha ang kanyang buwanang pensyon. Ang pagkaunawa na ang aking karanasan ay hindi natatangi, kundi bahagi ng isang mas malawak na problema sa lipunan, ang nagtulak sa akin na paigtingin ang aming mga pagsisikap. Kumuha ako ng 2 karagdagang social worker. Nakipagtulungan ako sa mga law firm na espesyalista sa batas ng pamilya at bumuo ng mga programa sa edukasyon ng komunidad tungkol sa mga senyales ng babala ng pang-aabuso sa pananalapi sa mga nakatatanda. Sa panahong ito ng aktibong muling pagtatayo, nakatanggap ako ng eksaktong 47 sulat mula sa aking mga anak mula sa kulungan. Lahat ay pareho ang pattern, pagmamakaawa para sa kapatawaran, mga pangako ng pagbabago, apela sa pagkakaisa ng pamilya, at paminsan-minsang pagbabanta tungkol sa aking hinaharap na kalungkutan kung wala sila. Ang unang sulat ay dumating noong Pebrero 2024. Sumulat si Joel, "Mahal kong papa, araw-araw sa kulungan ay pinag-isipan ko ang aming mga pagkakamali. Kami ay desperado, nalilito, naimpluwensyahan ng masasamang tao, ngunit ikaw pa rin ang aming ama at kami pa rin ang iyong mga anak. Mangyaring isaalang-alang ang pagdalaw sa amin upang mas maipaliwanag namin sa iyo kung ano talaga ang nangyari." Binasa ko ang bawat sulat ng maingat, ngunit hindi ako sumagot sa anuman. Hindi dahil sa kalupitan, kundi dahil nagkaroon ako ng malinaw na pag-unawa sa pagkakaiba sa pagitan ng tunay na pagsisisi at patuloy na manipulasyon. Ang kanilang mga sulat ay hindi kailanman naglalaman ng kumpletong pagkilala sa bigat ng kanilang mga ginawa, hindi kailanman ganap na tinanggap ang responsibilidad para sa kanilang mga desisyon, at laging may kasamang mga paliwanag na nagpapababa sa kanilang pagkakasala. Noong Oktubre 2024, sinubukan ni Karen ang ibang paraan, nagpadala ng sulat na nagsasabing, "Papa, lubos na masasaktan si Mama kung malalaman niyang lubos mong tinanggihan ang iyong mga anak. Palagi siyang naniniwala sa Kristiyanong pagpapatawad. Hindi mo ba sa tingin na sapat na ang aming bayad para sa aming mga pagkakamali?" Ang sulat na iyon ang pinakamalakas na nagpagalit sa akin dahil ginamit nito ang alaala ni Aling Nena upang manipulahin ako sa emosyon. Nagpa siya akong sumagot, ngunit hindi direkta sa kanya. Sa halip, sumulat ako ng sulat sa kapelyan ng kulungan, ipinapaliwanag ang aking paninindigan at hinihiling na ibahagi niya ito sa aking mga anak kung sa tingin niya ay naangkop. "Mahal na Padre Gonzales," sulat ko, "ang aking yumaong asawang si Aling Nena ay talagang naniniwala sa Kristiyanong pagpapatawad, ngunit naniniwala rin siya sa katarungan, sa proteksyon ng mga walang sala, at sa karampatang parusa para sa mga seryosong pagkilos. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pag-alis ng legal na bunga ng krimen, ni hindi ito nangangailangan ng pagpapanumbalik ng relasyon sa mga taong nagpakita ng pagpayag na gumawa ng pagpatay para sa kapakinabangan sa ekonomiya. Pinatawad ko ang aking mga anak sa aking puso upang palayain ang aking kaluluwa mula sa sama ng loob. Ngunit hindi ito nangangahulugan na kailangan kong ilantad muli ang aking sarili sa kanilang nakakalason na impluensya o magpanggap na ang aming ugnayan sa pamilya ay maaaring maibalik. Sa pagtatapos ng 2024, habang nagsusulat ako sa aking personal na diary, isang ugali na aking nabuo bilang bahagi ng aking proseso ng emosyonal na paggaling, pinag-isipan ko ang pambihirang pagbabago na naranasan ng aking buhay. 1.5 taon na ang nakalipas, ako ay isang ulilang, mahina, at minamanipula ng sarili kong mga anak, namumuhay sa patuloy na panganib ng hindi ko alam. Ngayon, ako ay lolo sa isang kahanga-hangang bata na nagpuno ng aking mga araw ng kagalakan. Ama ng isang pambihirang babae na ipinagsapalaran ang lahat upang iligtas ako, at tagapagtatag ng isang organisasyon na tumutulong sa dose-dosenang tao sa mga sitwasyong katulad ng sa akin. Noong ika-23 ng Disyembre, 2024, eksaktong 3 taon matapos pumanaw si Aling Nena, nag-organisa kami ng isang espesyal na selebrasyon sa sentro ng suporta para sa mga nakatatanda ni Aling Nena Vizquez. Nakatulong kami sa 112 na nakatatanda sa aming unang 4 na buwan ng operasyon. Napigilan ang hindi bababa sa 6 na seryosong kaso ng pang-aabuso sa pananalapi ng pamilya
at nagbigay ng legal at emosyonal na suporta sa dose-dosenang mga mahihinang tao. Si Clara, na ngayon ay 10 taong gulang at lumalaki ng husto sa kanyang bagong kapaligiran sa edukasyon, ay tumugtog ng piano sa seremonya. Tinugtog niya ang Ave Maria ni Schubert, ang paboritong kanta ni Aling Nena, na may teknik at emosyon na magpapaluha sa aking yumaong asawa sa pagmamalaki. Nag-aalay si Padre Jose ng isang espesyal na pagpapala. Pagpalain mo, Panginoon, ang pamilyang ito na nabuo hindi sa aksidente ng dugo, kundi sa sinadyang pagpili batay sa tunay na pagmamahal, katapatan, at pangako sa katarungan. Naway ang kanilang halimbawa ay magbigay inspirasyon sa iba na makilala na ang tunay na pamilya ay binubuo ng mga pinagsasaluhang halaga, hindi sa mga ugnayan ng dugo. Habang pinagmamasdan ko si Manang Mila at si Clara, na nililiwanagan ng mga ilaw ng Pasko sa sentro, na napapalibutan ng mga nakatatanda na nakahanap ng suporta at proteksyon salamat sa aming trabaho, naramdaman ko ang isang malalim na kapayapaan na matagal ko nang hindi naramdaman. Ang aking pinansyal na yaman, na labis na kinasabikan ng aking biological na mga anak kaya't binalak pa ang aking pagpatay, ay ngayon ay naglilingkod sa isang layunin na lubos na ikagagalak ni Aling Nena, ang protektahan ang mga mahihina, bumuo ng mga pagkakataon para sa mga karapat-dapat, at lumikha ng isang pamana batay sa aktibong habag sa halip na pasibong akumulasyon. Ngayong gabi, bago ako matulog sa aking muling na bagong tahanan, na ngayon ay puno ng tawanan ng bata, makabuluhang pag-uusap, at ang seguridad ng tunay na ugnayan ng pamilya, isinulat ko ang huling entry sa aking diary para sa taon. Sa 78 taon ng aking buhay, natutunan ko na ang pinakamalalim na pagtataksil ay maaaring magbukas ng daan sa pinaka-hindi inaasahang pagpapala. Nawalan ako ng 3 anak na naging mga dayuhan, ngunit nagkaroon ako ng isang tapat na anak at isang mahalagang apo na nagpuno ng bagong layunin sa aking buhay. Ang aking pera, na dating panganib, ay ngayon kasangkapan ng proteksyon at pagkakataon para sa iba. Ipagmamalaki ni Aling Nena ang pamilya na aming binuo, at ang kabutihang ginagawa namin sa kanyang alaala. Ang kwento ni Mang Tonyo de Leon ay nagtatapos dito. Ano sa tingin niyo ang naging desisyon ni Mang Tonyo? Mayroon ba kayong gagawing iba kung kayo ang nasa kalagayan niya? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section, binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagpaisip o nagparamdam sa inyo ng kung ano, huwag kalimutang mag-iwan ng isang like, share sa inyong pinagkakatiwalaan na tao na sa tingin nyo ay madarama rin ito, at mag-subscribe sa channel na Tahimik na Ama upang hindi mapalampas ang susunod na mga lihim.